We praise you, Jesus. We exalt your name on high. We glorify you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, glory, and honor are yours, now and forever. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong banal at pangalan. Dalangin po namin sa gabing ito na sa aming pagsasama-sama sa dakong iyong itinalaga upang ikaw ay aming purihin at sambahin. Kasihan mo kami ng iyong kapangyarihan. Ibuhos mo sa amin, Panginoon, ang biyaya ng iyong Espiritong Banal. Dalangin namin, Panginoon, na manahan sa aming kalagitnaan ng iyong presensya at abutin mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Ikaw lamang po ang Diyos na aming maaasahan. Wala na po kaming ibang matatakbuhan kung hindi tanging ikaw lamang. At nananalig kami, Panginoon, na sa bawat paglapit namin sa iyo ay hindi mo po kami itatanggihan. Patuloy mo kaming tatanggapin at kakalingain. Kaya't sa gabing ito, Panginoon, ay malakas ang aming loob na lumapit sa iyo, tumawag ng Ama, Ama ko, sapagkat naniniwala kaming ikaw ang aming tatay na nakakalam ng mga bagay na makabubuti sa amin. Panginoon, sa aming pong paglapit ay hinihiling namin kami patawarin sa lahat ng kasalanan ng aming nagawa. Linisin mo kami sa lahat ng uri ng karumihan. Dalisain mo kami sa gabing ito upang kami maging karapat-dapat sa iyo. At lubos kami nanalig, Panginoon, na sa gabing ito na nga pong mararanasan namin ang iyong kabutihan, mararanasan namin ang iyong pagpapala, mararanasan namin ang init ng iyong pagmamahal. Dahil dito'y patuloy ka naming pupurihin, dadakilain at sasambahin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa iyo ang kapurihan noon ay pagpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Mukhang nanghihina na yung mga anak ni El Shaddai. Hallelujah. Yun pong palakpak na may kasama sigaw na praise the Lord. Sumisigaw ng hallelujah. Sumisigaw ng glory to God. Ayan. Okay, at magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo talagang nakakakaba talaga pala pag nakatayo dito, no? Anyway, ay wala na po ako magagawa. Nandito na po ako, kaya itutuloy ko na po ito. Okay, tayo po ba ay handa ng makinig ng mabuting balita ng Panginoon? Kung tayo po ay handa na, buksan po natin ang ating Bible kung mayroon po tayo. At kung wala naman, ay pakinggan niyo po ang aking babasahin in Philippians chapter 3, verses 1 to 12, and it says, "In conclusion, my brothers, be joyful in your union with the Lord. I don't mind repeating what I have written before, and you will be safer if I do so. Watch out for those who do evil things, those dogs, those men who insist on cutting the body. It is we, not they, who have received the true circumcision, for we worship God by means of His Spirit and rejoice in our life in union with Christ Jesus. We do not put any trust in external ceremonies. I could, of course, put my trust in such things. If anyone thinks he can trust in external ceremonies, I have even more reason to feel that way. I was circumcised when I was a week old. I am an Israelite by birth, of the tribe of Benjamin, a pure-blooded Hebrew. As far as keeping the Jewish law is concerned, I was a Pharisee, and I was so zealous that I persecuted the church. As far as a person can be righteous by obeying the commands of the law, I was without fault. But all those things that I might count as profit, I now reckon as loss for Christ's sake. Not only those things, I reckon everything as complete loss for the sake of what is so much more valuable, the knowledge of Christ Jesus my Lord. For His sake, I have thrown everything away. I consider it all mere garbage, so that I may gain Christ and be completely united with Him. I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith. All I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings and become like Him in His death, in the hope that I myself will be raised from death to life." This is the word of the Lord. Ang sabi niyo po sa ating sariling wika, "Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at itanamay sa ikabubuti ninyo. Mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, may hilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Alalahanin niyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip niyo naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula na ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ay sa kautusan, walang maipipinta sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabulhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya, at hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo
maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap at makatulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Ito po ang mabuting balita. Sabi po sa verse 12, okay, hindi pa pala tapos. Hindi siya nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa aking ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging isipan ng mga manatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y pauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Yung mas malakas pa ng kaunti dyan para kay Lord. Hallelujah! Okay, at handa na po ba tayong makinig ng mabuting balita ng Panginoon? Bago po tayo maupo ay gawin po natin ang madalas pinagagawa sa atin ni Brother Mike. Nakatas ang kamay at tayo ay yuyukod ng 3 beses. Aabutin yung ating tuhod
At habang tayo yumuyukod, sasabihin natin, maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako habang nabubuhay. Amen? Okay, sige po, 3 beses po tayo yuyukod, abutin ang ating tuhod, sasabihin natin, maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako habang nabubuhay. Okay, sige po, simulan natin. 1, 2, 3. Maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako habang nabubuhay. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito po yung pinakamasarap na bahagi ng buhay, yun pong buhay paglilingkod. Bakit? Kasi ay dito po natin mararanasan ang maraming karanasan sa buhay. May magaganda, may mga masasakit, may mga bagay na kung saan ay hindi natin gusto, at may mga bagay naman na kung saan ay nakapagbibigay saya sa atin. Amen? So there is no more exciting kind of life kung hindi ang buhay paglilingkod kay El Shaddai. Kaya kung minsan maraming tao nagtatanong, paano ba talaga ang paglilingkod na aking dapat gawin? Naalala ko po, meron pong isang preacher na siya po ay napakagaling mag-preach. At dahil po dito siya po ay nakakreate ng isang malaking congregation. At nung kanya pong mag-create ang malaking congregation na ito, naging faithful po siya sa kanyang preaching hanggang sa ito pong kanyang congregation ay lumaki ng lumaki. Isang araw, itong preacher na ito ay na-assign po sa ibang lugar. Siya po ay na-invite sa isang malayong lugar. Kaya dumating po ang sandali na yun pong preacher na magpipreach sana ay wala. Kaya siya po ay kumausap ng isang preacher para po mag-replace sa kanya for the meantime. So nung pong i-announce ang pangalan ng preacher na magpipreach, narinig po ng mga tao na hindi po ito yung preacher na kanilang gustong mapakinggan. Kaya ang ginawa po ng iba, sila po ay nagsimula ng maglakad papalabas ng pintuan. Nung sila po ay malapit na sa pintuan, tamang-tamang nahawakan po ng preacher na magpipreach yung mikropono at siya po'y nagsalita ng malakas. Ang sabi niya, ang naparito para sambahin si preacher so and so, hindi po siya makararating kaya pwede na po kayong umuwi. Pero yun po mga naparito para sambahin ang Diyos, pwede po kayong maupo at makinig. At alam niya ang nangyari, yun pong mga papalabas ng pintuan ay nagsibalik. Kasi bakit? Tatandaan natin, hindi tao ang ating pinupuntahan dito sa Amwell. Ang ating pinupuntahan ay si Yahweh El Shaddai. Amen? Siya yung ating sinasamba. Kaya kahit sino po ang nakatayo dito, kahit bubulol-bulol na katulad ko, pakinggan niyo po ako, ha? Kasi aaminin ko sa inyo talagang grabe po yung naranasan kong stress kasi masyado pong malapit yung talk ang naibigay sa akin. Sabi ko kulang ako sa preparation. Pero sabi ko nga, Lord, yun naman pong preparation ay sa amin lamang. Pero pagdating naman po sa manifestation, ikaw naman po ang nakakaalam niyan. Kaya ipinauubaya po namin itong lahat sa iyo. Amen? Ngayon po, kung ating makikita, si Paul po ay nagbigay po siya ng mga encouragement sa mga servants of the Lord. At alam niyo po kung paano po siya nagbigay ng encouragement. Siya po yung dapat ay encourage kasi si Paul po nung time na yon, siya po ay nakakulong. Pero kahit siya po ay nakakulong, mapapansin natin na yun pong kanyang panawagang tinanggap mula sa Panginoon ay hindi niya nakalimutan na kung saan ay palakasin ang bayan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, si Paul ay naglingkod, pero nakulong, pero hindi tumigil ng paglilingkod. Sabihin mo, ikaw, kapag ka umulan at bumaha ng kaunti, titigil ka na kaya? Sinong hindi titigil, taas ang kamay, iwinawagayway at pinapalakpak na malakas sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi po, tandaan po natin kung minsan, ang paglilingkod po sa iba, ito po ay ginagawa nilang obligasyon. Kaya kapag ang paglilingkod natin ay obligasyon, titiyakin ko, gagawin mo lamang kung ano yung nararapat. Pero kapag ka para sa iyo ang buhay paglilingkod ay isang biyaya ng Panginoon, titiyakin kong mamahalin mo ang iyong buhay paglilingkod. Amen? Yun po ang magiging susi para ito'y iyong mahalin. Kaya tatandaan po natin, sabihin mo, sa gabing ito, ikaw ay naririto. Dahil ikaw ay binigyan ng biyaya na makapaglingkod. Amen? Alam niyo po ba kapag ikaw po ay lingkod ng Panginoon,
at ikaw ay naglilingkod na sinasabayan mo ang iyong mga kasamahang kapwa-lingkod, ang tawag po dyan ay race. Sabi mo, race. Anong ibig sabihin ng race? Karera, paligsahan. Ikaw ay nakikipag-compete sa iyong mga kasamahan. Kasi bakit? Sinasabayan mo ang iyong mga kapwa-lingkod. Amen? Pero kapag ikaw ay naglilingkod at ang sinasabayan mo ay si Kristo, ang tawag dyan ay grace. Sabi mo, grace. Ano ang kaibahan ng race at saka grace? Simple lang, isang letter lang, letter G. Amen? Ang kagandahan yung letter G, yan po ang simula ng salitang God. Amen? Kaya kapag ikaw ay naglilingkod, kalimutan mo ang competition. Ang iyong unahin ay ang Diyos na tumawag sa iyo at titiyakin ko, magiging maayos ang iyong buhay paglilingkod. Amen? Kaya kung inyong mapapansin si Paul po, sabi niya, siya po ay meron pong karapatan na magmalaki pero hindi niya po yung ginamit. At ano kanya pong pinili? Sabi niya pinili ko ang higit na mahalaga. Sabi niya ay itinuring kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, tatandaan mo, ang mga bagay sa mundo, nagiging importante lang, depende sa sirkumstansya. Naniniwala kayo? Okay, bibigyan ko kayo ng example, ha? Noon pong ang Titanic ay palubog na, meron po diyang mga mayayaman. May isang mayamang babae, meron po siyang isang bag na alahas na daladala. Nung ang Titanic ay papalubog na, namimili siya ano ang kanyang dadamputin, yung kanyang isang bag na alahas o yung isang bote ng mineral water. At alam niyo, ang kanyang pinili niya damputin yung mineral water kasi bakit? Hindi naman makakatulong yung kanyang alahas doon sa dagat, di ba? Kaya ibig sabihin, yung mga bagay na pinagpapahalagahan ng tao, yan ay nagiging mahalaga lamang, depende sa sirkumstansya ng iyong buhay. Amen? Kahit gaano kakayaman, kapag yung kayamanan mo hindi mo napapakinabangan, yayakapin mo kahit maliliit na bagay para lamang ikaw ay mabuhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po mapapansin natin, sa buhay paglilingkod na Paul, siya po ay hindi kailanman napigilan. Hindi po siya kailanman nanghina, hindi po siya nalupaypay. Alam niyo bakit? Kasi may 3 yugto ang buhay paglilingkod ni Paul. Sabi mo, 3 yugto. Ano yung 3 yugto ng buhay ni Paul? Ayun po sabi niya, yung kanyang nakaraan, yung kanyang kasalukuyan, at yung kanyang hinaharap. Amen po. Itong 3 ito ay buhay na buhay sa kanyang buhay paglilingkod. Kaya kung inyong mapapansin, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ni Paul, hindi po siya kailanman napigilan sa kanyang paglilingkod kay El Shaddai. Why? Kasi matibay ang kanyang pinanghahawakan nang siya'y tawagin ng Panginoon, buong-buo ang lahat ng yugto ng kanyang buhay paglilingkod. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, yugto ng buhay paglilingkod. Sabihin mo, ang unang yugto, ang kanyang nakaraan. Sino rito yung may nakaraan? Taas ang kamay. Ayan. Palakpakan natin si Lord. Lahat tayo ay meron pong mga nakaraan. Amen? At yun po ay hindi nawala kay Paul. Kaya lang kakaiba ang ginawa ni Paul. Sabi ni Paul, ang ginagawa ko ay nililimot ko ang nakaraan. Amen po? Ito yung kanyang ginawa sa unang yugto ng kanyang buhay. Even though na siya po ay isang tao na kung saan ay mayaman ang kanyang karanasan sa kanyang nakaraan, pero hindi po iyon naging dahilan para siya'y magmalaki. Ano yung kanyang unang nakaraan? Unang-una si Paul po ay grabe ang kanyang credential. Sinabi niya po doon sa ating binasa na siya po ay may karapatang magmalaki. Siya ay isang tunay na Hudyo, siya ay Hebreo, siya po ay isang matapat sa gawain, siya po ay isang taong Pariseo, inusid niyang iglesia sa pagsunod sa kautusan. Ibig sabihin, napakarami pong bagay na idinagdag si Paul sa kanyang resume para siya ay maging isang lingkod ng Panginoon. Pero alam niyo po, sabi doon, ang lahat ng iyon ay kanyang kinalimutan. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo ito. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pwedeng overqualified ka. Pero ang problema, kung minsan, ang qualification mo hindi naman talaga kailangan. Amen. Sabihin mo, ang qualification mo,
Hindi naman talaga kailangan. Amen. Kasi kumisan pinanghahawakan natin iyan eh. Kaya nga kumisan, yan ang nagiging dahilan kung bakit minamaliit natin yung ating kapwa lingkod eh. Ha? Sabi ng iba, ako ay graduate. Ha? Ako ay nakatapos ng ganito, kaya dapat ako nasa ganyang posisyon. Kasi kumisan, ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo maging effective servants of the Lord. Kasi because of our credentials. Amen? Dahil doon sa ating mga pinanghahawakan ng mga degree sa buhay. Hindi po masama iyan. Ha? Hindi po masama na mayroon kanyan, kahit si Paul mayroon yan. Pero anong ginawa ni Paul? Hindi niya po yan ipinagmalaki. Yun po'y kanyang iniisang tabi para lamang maparakalan niya at maluwalhati ang ating Panginoon sa kanyang buhay paglilingkod. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, kapag ikaw ay maraming credentials at ginamit mo iyan, pwede mong sabihin, ang galing ko talaga. Amen. Pero kapag kaya na iniisang tabi mo at si Jesus ang iyong pinarangalan, sasabihin mo, ang galing talaga ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So kung mapapansin niyo po, ito po yung isa sa dahilan kung bakit marami sa atin ay nalilesen yung ating effectivity as servants of God. Kasi bakit? Marami tayong pinanghahawakan sa buhay. Kaya sabi ni Paul, ang lahat ng ito ay itinuring kong kalugihan, kapalit ng higit na lalong mahalaga. Sabihin mo, ang pagkakilala kay Kristo. Amen? Ito yung una niya pong nakaraan, ito yung kanyang binitiwan, ito po yung kanyang nilimot, yung kanyang credentials. Pangalawa, na nilimot ni Paul, yun pong kanyang mga pangit na pangyayari sa kanyang buhay. Bagamat siya po ay lingkod ng Panginoon, marami pong pangyayari na kung saan ay hindi naging maganda. Marami pong bagay sa buhay ni Paul na kung saan ay nagkaroon po siya ng maraming mga hirap at sakit. Kasi unang-una, tandaan po natin ano po ang nangyari kay Paul. Siya po ay marami din pong frustration sa kanyang buhay paglilingkod. Kung inyong mapapansin sa 2 Corinthians chapter 11, basahin po natin 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29, sabi niya po ay ganito. Okay, sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makiatlo kong naranasan ang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko maginaungan tula man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko paraw-araw ang mga iglesia, kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. So mapapansin po ninyo, bilang lingkod ng Panginoon, ang iniisip ng iba, kapag ako'y naglingkod sa Panginoon, gaganda ang takbo ng aking buhay. Amen? Pero kung mapapansin niyo po si Paul, ang dami niya pong frustrations. Ang dami niya pong mga expectation na hindi nangyari. Imagine yung kanyang kapwa Hudyo na iniisip niya makakaunawa sa kanya, sila pa yung kanyang naging persecutor. Hello? Minsan ganyan din tayo. Sa buhay paglilingkod natin, marami tayong karanasan na kung sana ay hindi po natin nagustuhan. Minsan ito'y nagpahina sa atin, o minsan gusto nating umalis sa paglilingkod na iyan. Pero alam niyo po ang maganda kay Paul, kahit marami siyang frustration, hindi po yung frustrations ang nagpa-apekto sa kanyang buhay. Ang naka-apekto sa kanyang buhay ay walang iba kung hindi ang kanyang pag-ibig sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen! Napakahalaga po na makita natin na ang buhay paglilingkod ay marami pong kabiguan tayong pwedeng maranasan. Maraming sakit.
na pwedeng dumating sa buhay natin. Pero kung yan po ay lagi po nating ikikimkim sa ating dibdib, mababawasan po ang ating enthusiasm in serving the Lord. Amen? Mawawala yung alab sa puso natin. Kapag ang mga frustrations ay binigyan natin ng puwang sa puso natin, pwede po tayong panghinain yan. Kalabitin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, mukhang nanghihina ka na. Sabihin mo, huwag mong bayaang makapasok sa puso mo yan. Kasi kapag nakapasok sa puso mo yung mga frustrations, pwede kang mawala sa paglilingkod. Pero kapag ang nanatili sa puso mo ay si Kristong iyong Panginoon, titiyakin ko anuman ang mangyari, magpapatuloy tayo dahil alam natin lahat ng ating ginagawa ay may katumbas na biyaya mula sa Panginoon. Amen! Naalala ko po yung buhay paglilingkod ko na ako'y nagsisimula sa gawaing ito. Ako po noon ay tagapulot lamang ng basura. At noon po mga time na yon, kapag kami namumulot ng basura, naiiwan po kami dyan sa PICC. Habang ang mga tao ay nag-uuwian, kami po yung naiiwan, inaabot kami ng umaga. Ang isang bagay po na hindi ko po noon maunawaan, ang kasamahan ko po noon ay mga kapwa ko lingkod. At iniisip ko kapag mga kapwa ko lingkod, ito yung mga taong mababait, mabubuti at mga taong binago ng Diyos. Pero nakakalungkot yung aking mga nakitang kasamahan noon ay mga taong mapanuya. Kasi ang napapansin ko noon kapag kami namumulutan ng basura hanggat maaari gusto kong matapos kaagad. Kaya ang ginagawa ko po, pulot lang ako ng pulot, gawa lang ako ng gawa. Nakikita ko yung mga kasamahan ko, patayo-tayo, pakwento-kwentuhan lang, nagtatawanan lang. Gusto ko silang sawayin pero wala akong magawa kasi bago lang ako. Pero anong gagawin ko? Wala akong ibang magagawa kung hindi. Gawin ko yung aking tungkulin, mamulot ako ng mamulot ng basura habang ako ay may magagawa pa. Pero alam niyo po, ang madalas kong marinig, ako'y nararamdaman ko yung kanilang pananalita ay may kasamang panunuya. Brad, sa ginagawa mo yan, hindi magtatagal, magiging elder ka. Alam niyo po, masakit sa dibdib ko yung sinasabi nila sa akin nung una, pero bandang huli, nasanay na ako. Kapag sinabi nilang, Brad, sa ginagawa mo magiging elder ka, alam niyo po, ang sabi ko, Amen! At alam niyo ang nangyari, kapag kapalaga noon, ng isang ayunan mo lang ang sinasabi, kahit yan po'y hindi mabuti. Basta yan ay sa ikaluluwalhati ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit tinutuya ka, huwag kang aatras. Tuloy-tuloy lang. At pangatlo, meron pa po isang karanasan si Paul. Sa kanyang nakaraan, si Paul po ay isang masamang tao. Sabi po siya po ay persecutor ng iglesia. Sabi niya, inusig ko ang iglesia. At si Paul po ay naging mamamatay tao. Siya po yung nagpapatay kay Esteban, na isang lingkod ng Panginoon. Dahil dito sinabi niya sa kanyang sarili, sa isang bahagi ng kasulatan, that he is the worst of all sinners. Siya po yung pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Amen? So, ibig sabihin, yung kanyang nakaraan ay hindi napakaganda. Yung kanyang nakaraan ay pwedeng sabihin na hindi siya karapat-dapat. Pero alam niyo po, kahit siya'y nakaranas ng ganoon, kalaking pagkakasala sa Panginoon, dahil sa kanyang pagkakilala kay Kristo na si Jesus ay mahabagin at mapagpatawad ang ginawa niya. Minahal niya ang Panginoon, nilimot niya ang kanyang nakaraan at dahil doon, siya ay naging isang mabuting lingkod ng Panginoon at ang kanyang buhay ay naging mas mabangong samyo kay Yahweh El Shaddai. Amen! Sabihin mo sa katabi mo kahit gaano karami ang kasalanan mo. Ikaw ay tatanggapin ng Panginoon. Ano sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18? Sabi ng Isaiah 1:18, halik kayo at magliwanagan tayo, kahit gaano karami ang inyong kasalanan, kahit ito'y maging kasimpulan ng dugo, ito ay papuputiin ko na parang busilak. Amen. Sabihin mo sa katabi mo kahit napakasama ng iyong nakaraan. Huwag kang matatakot na yan ay kalimutan sa harapan ni El Shaddai. Amen. Kasi yan lang naman ang gusto ng Panginoon sa atin, makalimutan natin iyan. Alam niyo po, ang isang bagay po na pumigil sa akin sa buhay paglilingkod, yun pong aking nakaraan.
Yun pong aking nakaraan, kilala niyo po ang akin po buhay, isang open book. Ako po ay isang ex-convict. Ako po ay 3 beses nahatulan sa mga korte ng Pilipinas. Ako po hindi nakatapos ng high school. When it comes to credential, wala po akong maipagmamalaki. Wala po akong anything na pwedeng panghawakan na pwede kong sabihin na ako ay worthy sa service na ito. Pero alam niyo po ang isang bagay lamang na alam ko, nung ako'y tawagin ng Panginoon, even though na ako'y may madilim na nakaraan, may isang anino na laging sumusunod sa akin, na laging nagbubulong na hindi ka karapat-dapat, ikaw ay isang ex-convict. Alam niyo ang nangyari, yung aninong iyon ay naging multo ng aking buhay paglilingkod. Maraming pagkakataon sa aking buhay kapag ako'y nagpipreach at nung ako'y nasa Malaysia, ang aking tinuturuan doon ay mga engineer. Sabi ko, ako ay hindi nakatapos ng high school. Yun po'y kinatatakutan ko. Yun po'y mga multo ng aking buhay. Yun po yung mga anino na laging nakalambong sa aking ulo. Yun po ay laging tumatakot sa akin. Pero alam niyo po, natuklasan ko kung paano mawawala ang aking anino. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, paano mawawala ang iyong anino? Paano daw? Sabihin mo, simple lang. Tumapat ka sa ilaw at mawawala ang iyong anino. Amen. Itinapat ko ang aking buhay sa ilaw ng sanlibutan at simula noon, yung aking kahapon ay aking nakalimutan at nakapaglingkod ako kay El Shaddai ng higit pa sa aking inaasahan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, anino, tapat ka lang sa ilaw. Sinong ilaw? Si Kristo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tatandaan mo ito ha. Sabihin mo, learn the lesson of the past, but do not dwell in it. Iyo pong unawain ang mensahe ng iyong nakaraan, pero huwag kang manirahan doon. Huwag kang tumigil doon. Amen. Meron pong isang babae, ito po yung nangyari sa Europe, meron pong isang malaking katedral, at sa katedral pong iyan ay meron pong isang magandang statue, ang atin pong Our Lady. At dahil po sa magandang statue na yon, meron po tayong isang parish priest na Pilipino na nandoon sa church na iyon. Nagkaroon po siya ng isang bisita na kapwa niya paring Pilipino, at siya po yung nag-observe doon sa katedral. May napansin siya na isang matandang babae na tuwing umaga, alas 5 ng umaga ay papasok sa katedral, tatapat doon sa statue na iyon, doon sa estatwa, at siya po ay magsasalita, tapos pupunasan yung estatwa. Inaabot po siya ng 5 oras, araw-araw 5 oras po siyang nasa harap ng estatwang iyon. Yun po yung ginagawa niya. Very faithful po siya doon sa kanyang ginagawa. Dahil dito, nasabi ng pari na bisita nitong parish priest na nandoon, sabi niya, alam mo, Father, believe ako dyan sa matandang iyan. Napakatapat niya, napaka-faithful niya. Kasi imagine, tuwing araw-araw nagpupunta siya rito, nag-i-stay siya na 5 oras dahil lamang sa kanyang devotion diyan sa ating Our Lady. Alam niyo ang sabi ng pare, nako, Father, mali ang iyong akala. Sabi niya, hindi yan deboto ng Our Lady. Alam mo ba kaya nandiyan yan palagi tuwing umaga? Sabi niya, nung siya'y bata pa, napakaganda niya. At dahil siya'y maganda, naging model siya. At nung siya'y naging model, siya rin na naging model ng Our Lady of Guadalupe. Kaya siya lagi nandiyan kasi tinitin niya kanyang sarili nung bata pa siya. Ibig sabihin, hindi siya makalaya sa kanyang nakaraan. Yun ang laging laman ng kanyang isip, eto ako noon. Pero nakalimutan niya kung ano na siya ngayon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, lagi mong tatandaan. Ang kahapon ay nakaraan na, kaya pwede ba? Sabi ni Paul, limutin mo na ang iyong nakaraan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, yun po yung kanyang unang ginagawa. Ang kanya pong nakita dito, sabi niya ay, forgetting the things that are behind. Yun po yung isang napakagandang yugto ng kanyang buhay, pero ito po ay kanyang kinalimutan. Pangalawa, yun po sa verse 14, sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ito po yung tinatawag nating, sa verse 14, ang sabi ng verse 14 ay ganito. Okay,
Babasahin ko po ha, sabi ng verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Yung pangalawa, sabi doon yung salita nagpapatuloy. Wala siyang sinasayang na sandali. Sabi doon, He is seizing the moment of the present. Ibig sabihin, sinasamantala niya ang pagkakataon ng ngayon, ng kasalukuyan. Hindi niya po ito binigyan ng tsansa na makawala sa kanya. Sabihin mo, grabbing the opportunity of today. Ginrab niya po yung opportunity na yon. Hindi niya po yun pinakawalan. Kasi para sa kanya, hindi na ito muling babalik. Kaya para sa kanya, ito na lang ang aking pangahawakan, yung ngayon. Kaya sabi nga po dito, sabi po ng verse 7 and 8, everything that I consider a profit, sabi niya, I count it a loss. Sabi niya, lahat ng bagay na itinuturing kong pakinabang ay inari kong kalugihan. Why? Bilang kapalit ng lalong mahalaga. Sabi mo, bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yon? Ang pagkakilala kay Kristo. Amen? May mga bagay tayong hinahawakan sa mundong ito na hindi natin mabitiwan, kaya hindi natin makuha yung higit na mahalaga. Tingnan mo iyong katabi, sabihin mo, naniniwala ka ba na may hinahawakan ka ngayon na hindi mo mabitiwan, kaya hindi mo makamit ang higit na mahalaga. Naalala ko, meron pong isang bata, babae, siya po isinama ng kanyang nanay sa palengke. Ang tatay ng batang ito ay nasa Saudi. Nung isinama siya ng kanyang nanay sa palengke, habang namamalengke sila, nakita ng bata yung isang magandang kwintas, kaya lang ito po ay isang fake na kwintas, fancy lang. Nung makita ito ng bata, sabi niya, Nay, gusto ko po yung kwintas na yan. Sabi ng nanay, anak, wag na kasi hindi naman maganda yan, at saka fake yan eh. Sabi niya, sige na nanay, gusto ko yan. Alam niyo po, hindi napigil ang bata, umiiyak ang bata, kaya walang nagawa si nanay, kung hindi, bilhin yung kwintas, total 20 pesos lang naman. Nung mabili ng nanay ang kwintas, yun po ay naging bahagi ng buhay ng bata. Every time yun po ay kanya nakasuot, siya ay naglalaro, ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, at para sa kanya, ito po yung mahalagang possession na mayroon siya. Mahal na mahal niya ang kwintas na ito. Hanggang sa dumating ang sandali na yung kanyang tatay ay umuwi galing Saudi. Pagdating ng tatay galing Saudi, tuwang-tuwa ang bata. Ipinakita ng bata yung kanyang kwintas. Sabi niya, Tay, nakita mo to, ang ganda-ganda oh. Sabi ng tatay, wow, ang ganda nga. Sabi niya, akin na lang yan, anak. Alam niya, sabi ng bata, no, tatay, mahal ko to eh. Hindi ko to pwedeng ibigay sa'yo kasi ito lang ang aking tanging yaman. Alam niya, sabi ng tatay, ako, mahal mo ba ako? Sabi ng bata, opo naman tay, mahal na mahal kita. Sabi niya, o sige, kung mahal mo ako, akin na lang yung kwintas. Pero alam niyo po, hindi ibinigay ng bata ang kwintas. Kinabukasan, lumapit ang bata sa tatay, sabi ng tatay sa bata, anak, mahal mo ba ako? Opo, tay, mahal kita. Sabi niya, akin na lang yung kwintas mo. Alam niyo po, hindi pa rin ibinigay yung kwintas. Umiiyak na yung bata, hindi niya mabitawan yung kwintas. Ilang araw na ganoon ng ganoon. Isang umaga, habang nagkakape si tatay, lumapit yung bata. Paglapit ng bata, hindi na po siya nagsalita. Tumutulo na lang yung luha ng bata. At ang ginawa ng bata, sabi niya, tay, para patunayan kung mahal na mahal kita. Eto na yung kwintas, ibinibigay ko na sa'yo. Mula ngayon, hindi na akin yan, sa iyo na iyan. Alam niyo po, napangiti si tatay. Pangiti ni tatay, may dinukot sa bulsa na isang maliit na kahon. At mula sa isang maliit na kahon, mayroon siyang inilabas na isang tunay na kwintas. Ang sabi ng tatay, matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo, kaya lang ayaw mong ibigay sa akin iyan eh. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ganyan si Lord. May gusto siyang ibigay sa iyo. Kaya lang ayaw mong bitiwan yung pinanghahawakan mo. Amen? Kung gusto mong maramdaman ang biyaya ng Panginoon, bitiwan mo yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, I count everything lost in order to gain Christ. Amen? So ito po yung makikita natin. Sabi po dito, ano po yung bagay na sinabi niya na kanyang makakamit? Sabi niya, that I may know Christ. Sabi mo, that I may know Christ. Sabi niya, para higit ko siyang makilala.
Amen po? Kasi hindi natin higit na makikilala ang Panginoon habang may mga bagay tayong pinanghahawakan. Sabi nga, yung mga bagay na mayroon tayo for now, yan po ay panandalian lang. Pero kapag binitiwan natin yung mga bagay na yan, doon mo lang makikilala kung sino si Lord sa buhay mo. Amen? Doon mo lang makikita ang pagkilos ng Diyos sa area ng iyong buhay na iyong completely isinurrender sa Kanya. Amen? Kung halimbawang siya po ang iyong dakilang manggagamot, mararamdaman mo po ang paggaling sa buhay mo kapag binitiwan mo na ang mga bagay na pinanghahawakan mo sa buhay mo concerning sa iyong karamdaman. Amen? Ulitin mo sa katabi mo, sabi mo, that I may know Christ. Sabihin mo, paano ko makikilala si Kristo? Paano daw? Ano yung sinasabi sa atin ng Hebrew chapter 12 verse 2? Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross and is now seated at the right hand of God. Amen? Sabi ng Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siyang nagpapasakdal nito na dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya ay tiniis niyang kamatayan sa krus at ngayon ay naluluklok sa kanan ng Ama. Sabi mo, looking unto Jesus. Sabi mo, looking. Sa ibang translation, sabi niya, fix your eyes. Sabi mo, fix your eyes. Alin ang mas magandang pakinggan yung looking o fix? Anong ibig sabihin ng fix? May isang bagay pang ibig sabihin yan. Kapag nasira yung iyong relo, you have to fix it. Amen? Aayusin mo. Amen? Tandaan yung maraming taong nakatingin kay Kristo. Yung mga Pariseo, titig na titig. Talo pa tayo ng mga Pariseo. Yung mga eskriba, titig na titig kay Kristo. Pero alam nyo, hindi nila nakilala si Kristo. Amen? Kasi bakit? Hindi maayos ang kanilang pagtingin kay Kristo. Amen? Pero tayong mga anak na tinawag ng Panginoon, habang maayos ang ating tingin sa Kanya, makikilala natin siya ng lubusan at mauunawaan natin kung ano ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. Amen? Sabihin mo, paano ko siyang makikilala? Okay. Ganito kasimple yan. Kapag ikaw ay laging nakatingin kay Kristo, ano ang pwedeng mangyari sa'yo? Halimbawa, lagi kang nanonood ng teleserye. Lagi kang nakatingin sa bida o kaya sa kontrabida. Anong nangyayari sa buhay mo? Kapag ka ang idolo mo'y kontrabida, nagiging kontrabida ka rin sa bahay nyo. Kapag ka ang iyong naging idolo ay ang bida, nagiging madrama ang buhay mo. Amen? Kasi bakit? Yun ang lagi mo nakikita Na-acquire mo yung kanyang personality. Amen? It is the same with Christ. Kung ikaw ay lagi sa Kanya titingin, mauunawaan mo ang Kanyang kalooban, mauunawaan mo ang Kanyang salita, magagawa mo ang Kanyang gawain, at maluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay dahil si Kristo ang ating i-display sa mundong ating ginagalawan. Amen? Looking unto Jesus, sabi niya ay, that I may know Christ. Sabi niya, nakilala ko si Kristo. Bakit ko siya nakilala? Kasi I fixed my eyes to Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, subukan mo. Tumingin sa akin. Pag sumimangot ako, tsak sisimangot ka rin. Amen? Kasi bakit? Makikilala mo na yan ang nangyayari sa buhay mo. Kaya sabi nga po niya rito, but I press on. Sabi niya, ako ay nagpapatuloy sa hangganan. Yung salitang pressing on, yun po ay higit pa po sa salitang pagpapatuloy. Kung yun po yung may katumbas sa salitang nagsusumiksik. Yun po pinipilit, nagsusumikap, nagpupumilit na makarating. Amen? Hindi po ito basta-basta lamang pagpapatuloy na lakad lang ng lakad. Kung hindi may effort po ito nakadugtong. Alam niyo po, yun pong nag-create po ang Amerika ng isa pong klase ng mga sundalo. Sila po ay tinawag ng mga GI.
Ito pong mga GI, ito po yung katumbas ng ating SAP. Sila po yung mahuhusay pagdating po sa combat. Pagdating sa mga gubat, napakahuhusay nila. Pero grabe po yung training ng mga taong ito. Yung training po ng mga taong iyon ay talaga naman pong halos ikamatay ng bawat isa para lamang sila makapasa sa training. Pero alam niyo, ang pinakamalaking obstacle po nila kapag malapit na po sila doon sa kanilang tapos na, meron pong isang mahabang lubid na sila yung maglalambitin at kinakailangan sila yung makatawid sa kabila. Pero doon sa ibaba ng tubig, ng lubid ay meron pong isang maliit na swamp. Kaya ang nangyayari dahil pagod na sila, ang ginagawa, natutokso po silang bumitaw na lang para mabasa lang ng tubig yung kanilang katawan. Kaya ang nangyayari, hindi sila makatawid. Pero alam nyo, may naisip po ang mga pinuno sa Amerika. Dito po nauso yung salitang Gatorade, yung Gatorade. Ano yung Gatorade? Sa tulong ng isang alligator. Ang ginawa nila, yung swamp ay nilagyan nila ng malalaking alligator. Kaya anong nangyayari? Hindi na sila pwedeng bumitaw. Kaya kailangan nila lumagpas sa kabila. Kasi bakit? Meron na po silang kapahamakang naghihintay sa kanila. Amen? Ganyan din ang buhay paglilingkod mo, kapatid. Kapag hindi mo nakita ang kapahamakang naghihintay, kapag ikaw ay nagwalang bahala, pwede kang mapahamak. Amen? Pero ipinapaunawa ng Panginoon sa atin, kung hindi mo aayusin ang buhay paglilingkod, may naghihintay na kapahamakan, kaya ano ang nangyayari? Pinagbubuti natin ang ating paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen? Hallelujah. At sabihin mo, seizing the moment. You are grabbing the opportunity. Hindi mo pinapalagpas ang pagkakataon. Ito yung iyong today. This is the best day of your life. Ito yung pinakamahalagang sandali ng ating buhay. Sabihin mo sa katabi mo, seize the moment. Meron po akong naalala na may isang taong napakahusay pagdating sa opportunity. Siya po'y isang baguhang sundalo. At dahil siya po'y isang baguhang sundalo, siya po ay may superior. Itong superior na ito, siya po'y inaalila, tagadala supot ng bag, inuutos-utusan, naiinis na po siya sa kanya superior. Hindi naman siya makaganti kasi superior niya iyon. Tapos itong batang sundalong ito ay meron po siyang nagugustuhan na isang magandang dalaga sa lugar nila. Yung dalaga naman halatang may gusto rin sa kanya. Ang problema naman, itong dalaga, meron naman bantay na lola na yung kanyang lola ay talo pa yung Doberman kasi grabe kung magbantay. Kaya hindi po siya magkaroon ng chance na makausap man lang ang babaeng ito. Minsan po sumakay itong sundalo kasama ang kanyang superior sa isang train. So ang kanya pong problema, may babae siyang gustong-gusto, may bantay na matanda na lola, at mayroong isang sundalo na isang opisyal na kung saan ay kinakainis niya, gusto niyang gumanti. Ito na po yung nangyari. Sumakay po sila ng train. Pagsakay po nila ng train, nagkataon na yun pong babae at yung lola ay magkasama, nandoon sa kabilang upuan. Magtatapat lang po sila ng upuan. Sabi niya, wow, ang swerte ko naman. Tapos biglang dumaan po yung train doon sa tunnel. Pagdaan ng train sa tunnel, bigla pong madilim na madilim yung train. At habang madilim na madilim, bigla pong may narinig na smack ng kiss. May nanghalik. At pagkatapos ng halik, biglang may narinig sa palpak. Alam niyo ang sabi ng lola? Ang lakas ng loob mo. Buti nga sa'yo, nasampal ka ng apo ko. Yun po yung sinabi doon sa binata. Sabi naman ng opisyal, hindi kita masisising halikan mo siya kasi maganda naman. Ang problema lang, nakailig ka sa sampal niya, kaya ako ang tinamaan. Ang sabi naman itong babae, okay, sanang nahalikan mo ako, kaya lang nakakalungkot, nasampal ka ni Lola. Pero alam nyo, nung lumabas na yung train doon sa liwanag, yun pong lalaking, yung batang sundalo ay masaya ang mukha. Alam nyo bakit? Unang-una, nahalikan niya yung mahal niya. Pangalawa, nalusutan niya si Lola. Pangatlo, nasampal niya pa yung kanyang opisyal. Nag-grab the opportunity.
nagamit niya yung moment para magawa ang gusto niya. Amen? Ganyan din sa buhay paglilingkod, my dear brothers and sisters. Huwag mong sayangin ang sandali na nasa harapan mo. Grab that opportunity. Luwalhatiin mo ang Panginoon. Give the best to the Lord. At titiyakin ko, ang Panginoon mismo ang sasama sa iyong buhay paglilingkod. Amen? Hallelujah. So, yun po yung pangalawa na gusto kong makita natin. Yun pong the moment of the present, kinakailangan po natin ito, na ito ay ating panghawakan. Ang pangatlo, sabihin mo, trusting the future to God. Ipagkatiwala natin ang ating kinabukasan. Ito po yung ginawa ni Paul. Sa kanyang buhay paglilingkod, isa lang po ang kanyang alam. Ang kanyang alam sa lahat ng kanyang ginagawa, ang kanya pong paglalakbay ay papunta sa langit. Sa kabila ng maraming obstacle, sa kabila ng maraming mga frustrations, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanya na hindi niya gusto, pero ang sabi niya, nagpapatuloy ako patungo sa hangganan. Amen? Hindi siya nagpapapigil. Hindi siya kailanman nagkaroon ng panghihina sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi, naging hamon para sa kanya ang lahat. Why? Kasi alam ni Paul kung ano ang plano ng Diyos sa buhay niya. Sabihin mo sa katabi mo, kung alam mo lang kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi ka titigil sa paglilingkod. Ano ang sinasabi ni Jeremiah chapter 29 verse 11? Sabi doon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Amen? Ito ang sabi ng Panginoon. Alam niya ang mga panukala na kanyang inilalaan sa atin. Amen? Kaya kung ikaw po'y nangangarap sa buhay mo, kapag ikaw ay naglingkod, sabihin mo, pwede ba? Tigilan mo ng mangarap. Bayaan mo si Lord ang mangarap para sa iyo. Amen? Sabihin mo, tigilan mo na ang mangarap. Alam niyo po, nung ako'y maglingkod kay Lord, tinigilan ko na po yung pangangarap. Marami po akong pangarap sa buhay noon. Kaya lang, yung mga pangarap ko, alam kong hindi magkakatotoo. Alam niyo ang mga pangarap ko noon, pangarap ko magkapakpak at mag-isi Superman. Hindi ko alam kung pangarap yun o panaginip. Gusto kong maging superhero, pero hindi po pwedeng mangyari. Kaya sabi ko, Lord, hindi po pwedeng mangyari itong mga pangarap ko, kaya bahala ka na po sa buhay ko. At alam niyo po ang nangyari? Bagamat ang akin pong buhay ay walang direksyon nung ako'y maglingkod kay El Shaddai, ang ginawa po niya, nilagyan niya ng direksyon ang aking buhay. Amen? Siya mismo ang naglagay ng direksyon. Wala akong alam na pupuntahan, hindi ko alam ang patutunguhan ng aking buhay. Pero nung ako po'y maglingkod sa Panginoon, siya po ang nag-set ng akin pong mga daraanan. At alam niyo po, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, yung mga pinapangarap ko po noon na hindi nangyari, tinupad po ng Panginoon nung ako'y maglingkod sa Kanya. Imagine, lagi ko po itong sinasabi sa inyo, hindi ko po ito pinagmamalaki. Si Brother Sam po isang ex-convict. 3 times po ako na-convict sa Korte ng Pilipinas, pero isang bagay na ipinagmamalaki ko, naglalabas-masok po ako ng bansang Pilipinas para makarating sa iba-ibang bansa para maipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Sabi nila, brother Sam, baka naman sa Asian countries ka lang nakarating. Hindi po. Nakarating po ako ng London ng 2 beses, nakapasok po ako ng Europe, nakapasok ako ng Israel, nakapasok ako ng Australia, at ibang Asian countries. Pero kung papansin, mahihigpit yung mga bansa na yan. Amen? Pero alam niyo po, kapag ikaw pala'y naglingkod kay Lord, kahit gaano kahigpit ang mga bansa na iyong dadaanan, ang Panginoon ay sasama sa iyo upang ikaw ay kanyang ingatan. Amen? Ang isang bagay na hindi ko po makalimutan, ay ito pong lately nangyari sa akin before ako nakarating ng Australia. Dumating po ang akin pong invitation, ako po'y nag-apply sa embassy ng Australia. Pag-apply ko po, ang una pong requirement ay NBI clearance. Ako po'y nag-try ulit na mag-apply ng NBI clearance, pero alam ko na po kung ano mangyayari. Lagi pong lumalabas yun pong aking mga records. Ngayon, nung ako po'y mag-apply, lagi ang ginagawa ko po, hindi po ako ang kumukuha ng result. Ang pinakukuha ko po, yun pong aking mga kakilala.
ang ibinibigay lang sa akin resibo, wala po akong anything na hinahawakan, pinapupunta ako sa quality control. Kung ako'y pupunta sa quality control, alam ko po yung nature ng aking kaso. Doon po sa 3 convicted cases ko, isa lamang po ang may release paper. Ako yun pong 2, questionable. Wala po akong hawak na release paper doon. Ngayon, ito po yung mahigpit na bagay na kung saan ay nagbibigay ng kaba sa akin. Nung ako'y mag-apply at nalaman ko na hindi ako makakuha ng clearance, ako po ay nagsought ng tulong ng isang abogado. Nagbayad ako at sabi ko, ayusin mo itong mga dokumentong ito. Ibinigay ko sa kanya mga case number, pero alam niyo ang nangyari, nagastosan lang ako, wala pong result akong natanggap. Kaya alam niyo po, ang ginawa ko, ako po'y nagdesisyon by myself. Sumulat sa akin ng embassy ng Australia, sabi sa akin, kapag hindi mo na ibigay ang hinihingi namin within 28 days, we will going to decide according to the documents that we have. Sabi niya, kung ano daw ang naroon sa kanila, doon sila magdidesisyon. At dahil alam kong kulang yung aking dokumento, alam ko mata-turn down yung aking application. So nung ito po'y aking malaman, nag-reply ako sa kanila, sabi ko, give me some more time, sabi ko, aayusin ko ito. So ang ginawa ko po, kinausap ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, this time, ikaw na lamang po ang pinababahala ko sa aking buhay paglilingkod. Sabi ko, kilala na kita. Sabi ko, kung ako'y ihuhold at kung ako'y ikukulong, sabi ko, kahit sa kulungan, kaya kong ipahayag ang iyong pangalan. So, ang una ko pong pinuntahan, ang Manila RTC. Ako po ay binibista noon under Judge Mariano, branch number 4. At yun pong case number na ay tandang-tanda ko. So pinuntahan ko po iyon. Pagdating ko doon, sabi sa akin ng mga empleyado doon, Brad, sino ka ba? Sabi ko, bakit po? Madaming mga taong pumunta rito, hinahanap itong case number na ito. May mga barangay captain, mayroon pang mga judge, mayroon sino-sinong nagpupunta rito. Napakalaki mong tao ba? Sabi ko, hindi po. Ako po isang hamak na lingkod lang ng Diyos. At habang hinahanap namin yung case number na iyon, nakarating kami doon sa archive, doon sa bodega ng maraming kaso, pero alam nyo, hindi po namin nakita yung case number na iyon. Hanggang sa may isang matandang empleyado na lumapit sa amin, tinanong ako kung saan ako binibistan at sinong aking judge. Sabi ko, nandun po ako sa branch number 4 under Judge Mariano. Sabi sa akin nung matandang iyon, wala ka nang makikitang record mo rito. Sabi ko, bakit po? Sabi niya kasi, nung isang beses nasunog ang 4th floor ng Manila City Hall at kasamang nasunog ang lahat ng record na nandoon. Sabi ko, wow, Lord, ang husay mo naman. So, ang pangalawang pinuntahan ko po ang Pasig RTC. Kasi dalawan po yun ang kaso ko. Yung isa doon ay alam kong okay na. Pero yung isang pinoproblema ko, at habang hinahanap namin, hindi namin makita iyon. Hanggang sa may isang empleyado, sabi niya, alam mo Brad, dati itong mga dokumentong ito na doon sa city, sa provincial hall ng Rizal, dito sa Kapitolyo, pero ito'y inilipat dito dahil giniba na yan. Nung ilipat yan dito, ang alam namin, nakalagay yung mga dokumento sa baba, biglang bumagyo ng undoy, tumaas ang tubig, nawala yung mga record. At alam niyo ang nangyari, nakakuha ulit ako ng another clearance. Pagpunta ko sa quality control, malakas na ang aking loob. Sabi ko, eto na po yung inyong hinahanap. Sabi sa akin sa quality control, wala ka naman palang kaso. Binigyan ako ng clearance, no record on file. Amen. Imagine, kahit pala computer, ang naka-computer yung iyong kaso at gano'n ka-advise yung ating technology, kapag kumilos ang kamay ni El Shaddai, pwedeng alisin ang lahat ng bagay. Amen? Yun pong una, pwede ko pong sabihin na yun ay coincidence. Pero yung pangalawa, hindi na po pwedeng maging 2 beses ang coincidence. Amen? Ibig sabihin, miracle na po talaga yun. Kamay na ni El Shaddai. Kasi sabi ni El Shaddai, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam ni Lord ang gagawin sa buhay mo. Kaya pwede ba? Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat. Amen? Kasi napakahalagang malaman natin yon. Sabi nga po ng Acts 20 verse 24, may isang bagay pong nangyayari kay Paul. Sabi po ni Paul sa Acts 20 verse 24, babasahin ko po sinasabi niya po rito, okay, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. At pag naintindihan mo ito, mauunawaan mo
kung bakit mahal ni Paul ang paglilingkod. Okay, sabi po ni Paul sa verse 20, verse 24 ng Book of Acts ay ganito. Sabi niya, okay, simulan ko sa verse 23. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Imagine, ang Panginoon na mismo, ang Holy Spirit na nagsasabi sa Kanya, pag pumunta ka dyan, ganitong mangyayari sa'yo. Pag pumunta ka dyan, ito mangyayari sa'yo. Pero anong sabi ni Paul? Sabi niya, but I count my life not dear unto myself. Sabi niya, hindi ko na itinuturing na mahalaga sa akin ang aking buhay. Ang mahalaga lamang ay maipagpatuloy ko ang panawagang tinanggap ko mula sa Panginoon, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Kapag ka ang iyong buhay ay iyong minahal, hindi mo maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pero sabi ni Paul, hindi ko na itinuturing na mahalaga ang aking buhay. Kasi bakit? Meron siyang bagay na itinuturing na mahalaga. Alin yon? Ang pagpapakilala kay Kristo saan man siya makarating. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya, kapag ka pinagkatiwala mo na ang lahat kay Kristo, ano nga sabi ng Colossians chapter 3, verse 2? Sabi ng Colossians chapter 3, verse 2, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Ulitin mo sa iyong katabi. Sabi mo, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Ipagkatiwala mo daw, sabi doon, ituon natin ang ating paningin. Saan? Sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Sabihin mo sa buhay paglilingkod mo, kapag nakatingin ka sa mga material na bagay, anong mangyayari sa iyo? Kapag hindi mo nakuha yan, manghihina ka lang. Amen? Pero kapag ikaw ay nakatingin sa mga spiritual na bagay, anuman ang mangyari, hindi ka maapektuhan, may material ka man o wala. Amen? Anong ibig sabihin ng setting your affection on the things above? Meron pong isang hari, siya po ay may anak na prinsesa na napakaganda. Isang beses ang hari ay nanggaling sa ibang lupain at pag uwi niya ay may dala siyang isang diamanting kwintas. Sabi niya sa kanyang anak, ibinibigay ko ito sa iyo at sana'y ingatan mo, mahal yan. At alam niyo, nung isuot ng prinsesa yung kwintas, lalong tumingkad ang kanyang kagandahan. Dahil po doon, minahal ng prinsesa ang kwintas na yun, naging parte ito ng kanyang buhay. Halos hindi niya na ito hinuhubad. Minsan, ang prinsesa ay namasyal sa labas ng palasyo kasama ang kanyang matatapat na tauhan. Sila'y nakasakay sa kabayo. Habang sila'y umiikot, na-enjoy ang prinsesa, nang biglang dumilim ang kalangitan na mukhang uulan ng malakas. Sabi ng kanyang mga tauhan, mahal na prinsesa, mukhang uulan ng malakas, dali, patakbuhin mo ng kabayo pabalik ng palasyo, susunod na lamang kami. So pinatakbo ng prinsesa ang kabayo pabalik ng palasyo at tamang-tama, pagpasok niya ng palasyo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi siya nabasa. Kaya lang, pagtingin niya sa salamin, yung kanyang kwintas nawawala. Nahugot ito sa kanyang leeg habang tumatakbo ang kabayo. Pinabalik niya ang kanyang mga tauhan para hanapin ang kwintas, hindi nila makita yung kwintas. At ang nangyari, ang prinsesa ay hindi makakain, hindi makatulog, na puno ng kalungkutan ng kanyang buhay at siya'y nagkaroon ng karamdaman. Sabi ng hari, anak, kaya kong palitan ng kahit ilang kwintas yan, kumain ka, magpalakas ka. Alam niya, sabi ng prinsesa, hindi po mahal na hari. Mamamatay ako kapag hindi na ibalik sa akin ang kwintas na iyon. Dahil po doon nag-alala ang hari, nagbigay siya ng decree sa kanyang nasasakupan, hanapin ang kwintas at all cost. At sabi niya, kung sinong makakuha nito, bibigyan ng malaking kayamanan at kung siya'y nagkataong binata, ipapakasal niya sa prinsesa. Lahat ng tauhan sa palasyo ay naghanap doon sa prinsesa, sa kwintas. Lahat ng nasasakupan ay naghanap.
pero meron doong isang binatilyo na hindi niya magawang maghanap ng kwintas. Bakit? Kasi ang kanyang mga magulang ay parehong may sakit, maliliit pa yung kanyang mga kapatid. Kung siya'y aalis pa, walang magpapakain sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ang ginawa niya, tinuloy niya ang kanyang trabaho sa bukid para sila'y may makain. Pagdating ng hapon, itong binatilyo, bago umuwi ng bahay, naglilinis ng katawan sa ilog. Habang siya naglilinis ng katawan, may napansin siyang makintab sa ilalim ng tubig. Nung ito'y kunyang titigan, sabi niya, "Nako, ito yung kwintas na hinahanap ng prinsesa." Dali-dali siyang tumalo sa tubig at sinisid yung kwintas, pero pagdating sa ilalim, hindi niya makita yung kwintas. Aahon, sisisid, pero hindi niya makuha yung kwintas. Siya'y umupo doon sa gilid ng puno, hapong-hapo. May isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Sabi niya, "Kanina ko pa napapansin. Pabalik-balik ka sa tubig. Ano bang ginagawa mo?" Tumayo ulit siya sa pangpang. Sabi niya, "Nakikita niyo po ba yung makintab na yon? Yun po yung kwintas ng prinsesa at kung makukuha ko lang iyon, gaganda na po ang aming buhay." Alam niyo, ang sabi sa kanya ng matanda, "Ito ang tandaan mo, iho. Ang anumang bagay na hindi mo makuha sa baba, kuhanin mo sa taas." Alam nyo, doon lang siya napatingala at pagtingala niya, nakita niya yung palang kwintas nakasabit sa sanga ng puno. Reflection lang pala yung nandoon sa baba. Lagi mong tatandaan, nasa kamay ni El Shaddai ang lahat ng iyong kailangan. Kung patuloy kang maglilingkod at magtitiwala sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanyang iyong kinabukasan. At titiyakin ko, doon mo makikilala na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, He is the same. Yesterday, today, and forever. Magsitayo tayo lahat. Hallelujah. Praise be your holy name, O Jesus. Alam niyo po, walang ibang pinakamasarap na klase ng buhay paglilingkod kung hindi yung buhay na nakaalay kay Kristo. At magagawa mo lamang iyan kung ang iyong kahapon na madalas siya nagpapayak sa iyo at nagpapahina ay iyong kalilimutan. Kung ang mga bagay na iyan ay hindi mabibigyan ng pagkakataong makaapekto sa iyong kasalukuyan. Kaya ipikit mo ang iyong mata at sa pagpikit ng iyong mata, balik-balikan mo ang iyong nakaraan. At sabi ng awitin, katulad ni Paul, kalimutan na natin ang ating nakaraan. Hallelujah. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayo'y nakalaan. Ang buhay mo sa ating Panginoon, mga dati mong gawin na palagi ang mali, at hindi ka siya sa may kapal. Kung noon ang nagahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, inuwing na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dating iyang damit. Ang alam na mamahalin, kung kailangan mag-isahin, ang paglalagyan mo ba'y napayang lumalim? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan. Ang buhay mo sa aking Panginoon, mga dati mong gawin na palagi ng mali, at hindi ka siya sa may kapal.
Tuwid ang isip na naglinis at nagtihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan bang isahin, ang paglalagyan mo ba'y napayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galing, ngayon ang kapanin, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Hallelujah. Ito ang nais ng Panginoon na madala natin sa Kanyang harapan, ang ating mga sarili. May isang babaeng lumapit sa Panginoon, siya'y makasalanan. At sa kanyang paglapit, mayroon siyang dinilang handog sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang dinilang handog ay isang mamahaling pabango na kanyang ibinuhos sa paanan ng ating Panginoon. At nung ito'y kanyang maibuhos ay humalimuyak ang tahanang iyon. Ang ating puso ay meron pong laman na pabango. Ito ang nais na maamoy ng Panginoon sa gabing ito. Ang ating puso ay isang sisidlan na kung saan ay nais ng Panginoong malaman kung ano talaga ang laman niyan. Kung ang kanyang laman ay maging isang mabangong samyo o magiging isang nakapandidiring amoy sa kanyang ilong. Kaya sa gabing ito, sikapin natin na lumapit sa Kanya. Dalhin natin ang ating mga puso at sa Kanyang harapan ay ating ihain ang isang pabangong mamahalin na nanggagaling sa ating mga puso. Hallelujah. Sa'yong paanan, aking kagalakan, na sa'yo ay lumuhod, paa mo ay mahagkan, ganda mo'y mamasdan ko, at ika'y paglingkuran, ang makapiling kay aking kagalakan. Sa iyong paanan, aking kagalakan, na sa iyo ay lumuhod, paa mo ay mahagkan, ganda mo'y mamasdan ko, at ika'y paglingkuran, ang makapiling kay aking kagalakan. Nag-uumapaw sa aking puso ang kagalakan, ikaw ay sambahin, at sa'yo'y maihain ang pabangong mamahalin, at ang iyong mga paa ay didiligin ng aking mga luha, at ikaw ay maangkin. Sa iyong paanan, aking kagalakan, na sa iyo ay lumuhod, paa mo ay mahagkan, ganda mo'y mamasdan ko, at ika'y paglingkuran, ang makapiling kay
aking kagalakan. Nag-uumapaw sa aking puso ang kagalakan, ikaw ay sambahin at sa iyo'y mahihain ang pabangong mamahalin, at ang iyong mga paa ay didiligin ng aking mga luha, at ikaw ay maangkin. Nag-uumapaw sa aking puso ang kagalakan, ikaw ay sambahin at sa'yo'y maihain ang pabangong mamahalin, at ang iyong mga paa ay didiligin ng aking mga luha, at ikaw ay maangkin. Tanging ikaw, Jesus, ang mahalaga sa akin. Tanging ikaw, Jesus, ang nag-iisang hangarin, ang mayakap ka't makita at makapiling. Tanging ikaw, Jesus, ang mahalaga sa akin. Tanging ikaw, Jesus, ang nag-iisang hangarin, ang mayakap ka't makita at makapiling. Ang mayakap ka't makita at makapiling. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po na ang bawat isang narito nakinig sa namanda ko sila naroon ay patuloy mong pagpalain sa pamagitan ng mabuting balita. Dalangin kong maging kalakasan ito ng iyong mga lingkod at maging kagalakan ito, Panginoon, saan man kami makarating. Dalangin po namin na kami maging epektibong lingkod na walang ibang pinaparangalan kung hindi ikaw. Lahat ng ito'y aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen. Mas malakas na Amen para kay Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang ating mga prayer request, ang ating mga bags, wallets, and everything. Hallelujah. Father God, we thank you na kami po ay dinala mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, at tinuruan mo kami ng maraming bagay, Panginoon. Naniniwala kami na ang mga bagay ito magiging kalakasan namin sa panahon ng panghihina. Magiging inspiration ito, Panginoon, kapag kami ay nanlulupaypay. Kahit dalangin ko, Lord, na ang bawat isa ay patuloy mong, Panginoon, kasihan ng iyong kapangyarihan. Dalangin ko rin ang mga taong narito, Panginoon, na may dala-dalang mga prayer request. Ang bawat isa may kanya-kanyang kahilingan. Ang iba'y nagsilat at ang iba'y hindi na. But we do believe, Father God, na batid mo ang mga bagay na makabubuti para sa amin. Dalangin ko pong abutin mo ang lahat ng kahilingan at ipagkaloob, Panginoon, ng mga bagay na makatutulong sa kanila. Bayaan mo sa kanilang pag-uwi, Lord, ay maipagsigawan nila na ang Diyos na amin pong tinatawagan ay ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Pagpalain mo ang aming handog kaloob sa gawain. Pagpalain mo ang aming mga bags, mga wallets. Pagpalain mo, Panginoon, ang langis, ang panyo, ang tubig, mga religious articles, mga document na itinataas sa gabing ito. Pagpalain mo ang bawat kamay na nakataas. Pagpalain mo pa ang kanilang mga mithiin. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na itinataas nila sa iyo. At naniniwala ako, Panginoon, na sa gabing ito'y uuwi kaming taglay namin ang pagpapala ng kalakasan, kalusugan, kagalingan, kasaganaan, at kapayapaan. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. God bless us all. Pagpalain tayo lahat ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Sam Patay. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. God bless everybody. Walang ibang nagmahal sa akin.